Good afternoon po sa lahat, ng mga participants. Thank you so much for the opportunity, Ma'am Gobchi, sa binigay niyo na oras para makapag-share din tayo ng ating konting ideas about sa designs. Hindi naman konti, maraming may bibigay, konti lang kasi yeah. basic po talaga kasi minsan sa nakikita ko kasi sa nakikita kasi natin palagi always yung mga high-end na mga webinar, mga seminars na ina-attend na natin. Ang problema kasi kung minsan hindi natin yun makakonvert into pesos kagad. Ito kasi based on my practice talaga as owner and proprietor ng isang kumpanya na gumagawa po tayo ng plan talaga na nire-require ng Office of the City Building Office. Yun. So, yun kasi kung lalo na po sa mga newly passed na mga REEs, RMAs, so medyo mahirap din po kasi na diretso na lang kaagad tayo na sabihin na natin nakapasok tayo ng work sa mga company, but tayo din naman 17 years din tayo naging employee ng mga malalaking kumpanya, yung National Power, National Steel, at saka itong San Miguel Corporation. So, for 17 years, nagkaroon ng konting kontrol. Iba talaga kasi nakita mo, kailangan din talaga na magkaroon ng income based doon sa profession na pinaghirapan mo. So, hindi lang na in, out, then may kwan tayo. Pero yung kwan talaga natin, yung ating profession, kung minsan, nasa sapawan na ng ibang pinagkakaabalahan natin doon sa kumpanya. So, para ito sa mga nagtatrabaho din sa kumpanya na at paglabas, pwede din silang makahanap ng other source of income. Kagaya nitong mag-design na katanggap-tanggap din po sa building office. Kasi kahit basic lang, kung hindi talaga natin ma-follow yung require ng OBO o OCBO, so medyo mawalan tayo ng gana. Kasi nakikita natin, ang ina-attend na natin is yung mga nandun na tayo sa, hindi naman sa pagkuhan, pero nandun tayo nag-attend sa mga utilities, yung mga parang hindi kagad ma-convert sa pera ba? Hindi kagad ma-convert sa monetary. So yun kasi kailangan ng isang practitioner talaga. Kailangan din talaga natin na mayroon tayong other source of income na hindi yung doon lang tayo nagdwell sa basic na kinikita natin. So kasi naranasan ko rin po 'yan. Kaya sinabi ko kanina, 10 years ako sa San Miguel Corporation. So nag-resign din po talaga ako dahil hindi ko nagamit kasi walang mga ganitong mga seminars na magkaroon tayo ng ideas, yung makatotohanan, yung hindi yung parang nag-attend tayo ng mga seminars for the sake of CPD, for the sake of makilala natin kung sino yung mga magagaling. Dapat pag mag-attend din ng seminar, kahit na sabihin mo basic lang yan, pero hindi naman sa labas na magkaroon kagad ng malaking projects. Sa totoo lang, ang napakaraming projects is nandiyan sa mga single family dwelling, yung mga maliliit talaga na yung mga subdivisions. Nandiyan thousands of houses, thousands of structures nandiyan. Yung mga konti lang yun. So itong sa akin, basic electrical plan design na para sa lahat talaga. So sana makinig lang kasi minsan nakapandin. Ito kasi kasali na dito yung fault calculation, kasali na din dito yung voltage drop, yung ni-require talaga ng OBO. Hindi yung design lang na hindi kompleto. Although basic pero kompleto na. Once makumpleto mo, submit mo sa OBO, aprobado siya. So walang aberya sa application mo.
Okay, sana nakikinig ang lahat. Yeah, i-share. May? So, parang hindi man next next natin. So, ito na po yun. Engineering Services. So, ako po yung for 20 years since 2000 buo yung kumpanya. Until na gumraduate na rin yung mga anak ko, tumutulong na rin sa kumpanya, yung architect ko, yung civil engineer ko. So dahil yan sa basic mga ginagawa ng isang professional. Kasi hindi tayo pwede magkipaglaban doon sa malalaki na dahil maliit lang yung mga gano'n na mga MBE na mga design. Mas marami dito sa SIC mga maliliit. So Kaya malaking tulong lalo na sa mga newly passed master electrician. So unang-una po pag mag-design po tayo, kailangan tingnan natin kung ano ang requirement, kung saan natin drawing, ano yung mga sizes. Kasi kung minsan, pag hindi ka nagbabasa ng Philippine Electrical Code, kung minsan, madidisturbo ka talaga dahil minsan may mga baguhan din doon sa mga municipal, submit ka ng plan, kung minsan naubusan ka ng kopya, wala nang blueprint, white print na lang yung nandoon, so i-print po, hindi tatanggapin dahil sabi nila, blueprint daw talaga. Tapos pag may alam ka, sigurado makakalusot ka. Kasi ibigay mo lang sa kanila yung nakasulat sa PC na wala namang color, ang nakasulat doon, drawing sheet, sizes mo lang. So print na papel na isinubmit mo. Nag-follow man din tayo sa standard size ng drawing. So ito na po yung mga standard size ng drawing. Mayroon po tayo itong 760 mm by 1000 mm, which is ito yung ito 30 by 40 na papel, 30 inches by 40 inches na papel. So ito ginagamit ito lalo na sa mga projects ng mga DPWH, yung mga malalaki talaga nila na drawings. So nila yan mostly ginagamit nila. Mayroon din tayong 600 mm by 900 mm. Ito yung nakasulat sa PEC talaga. So metric kasi tayo. Ito yung 24 by 36 in inches. Tinatawag natin 30. Ito yung 34 by 36 na papel. At ito yung sa electrical talaga, itong number 3, ito yung 500 mm by 760 mm, which is ito yung tinatawag natin na 20 by 30 inches. Pero sa PEC, mm tayo, so 500 by 760. At ito naman yung pang-apat, yung itong 297 mm by 420 mm. Yan yung ginagamit minsan, allowed yan sa UBO pag nakasulat doon sa PEC chapter 1. Nakasulat doon na if ang area mo naman ay less than lang ng 50 square meter, and then ang load mo naman ay hindi sumobra sa 3,280 at ayun 3,280 volt amp. So pwede na yun na papel. So kasi karamihan ay sa ibang mga building office, parang nahirapan tayo makalusot kasi hindi din tayo parang wala rin tayong idea na pwede pala. Napakarami po kasi experience since may time na hanggang ngayon, dito talaga ako nagre-rely sa PEC dito sa atin sa ating code. So kaya pag sinabi nila na hindi pwede, ano itong PEC natin, susunugin ko na lang ito. Ayaw niyo maniwala. So lusot tayo pag mayroon tayong reliable source. So actually, mayroon din tayo dapat references, yung INEC, yung mga other books. Pero PEC talaga, pag magdi-design ka, PEC talaga ang pinaka-basic talaga na kailangan gamitin, yung reference natin. So sa plan requirements, alam mo na yung kailangan ano
dapat mo i-plot doon sa papel na ginagamit mo. Yun na nga, yung 20 by 30 o yung 500 by 760 mm. Itong topic natin ngayon is ito yung pang single phase na application. Kasi dito sa single phase na application, ito talaga siya ang pinakamarami na application sa OBO. Yung mga tray piece, yung mga high. Kunti lang yun. Ito pag marunong ka dito gumawa ng plano na yung single phase na application hanggang hanggang 167. Pwede pa yan, single phase, hanggang 167 kBE. So from 25 up to 167. So pwede pa yan. So napakarami yan. Lalo na sa mga housing. Kung minsan nga may housing na 8,000. Kung ikaw yung makapirma doon, 8,000 na permits, di ba? So bahala ka na sa presyo mo doon. Pero sigurado makabili ka ng kotse noon pag ikaw makapirma doon o ikaw makagawa ng plan. So ito yun, location and site plans, legend, symbols, yung notes and specifications, yan, naka-stipulate yan lahat doon. Dapat yung layout, electrical layout, yung schedule of loads. Kulang pa yan pag yung plano natin is yung medyo complicated na. Yung nandoon na tayo sa mga mixed loads. Yung mga mixed loads na, may single phase load, may three phase load, may mga motors, may mga ganun-ganun na. Pero itong sa atin ngayon is basic lang muna tayo. Ito yung small appliance load, lighting outlets, general purpose outlet, mga ganun-ganun lang. Pero sa basic, ganun pa rin naman yun, nadagdagan lang ang computation natin. So, mas mabuti, nagsisimula tayo sa basic. So, ito na yun, ang makikita natin dapat sa papel, yung title block. So, dapat yung pangalan ng owner nandun sa rightmost part kasi mostly kasi sa mga tao is right-handed. Dapat pagpirma ng owner ng plano na hindi siya mahirapan. Pagbukas ng plano, diretso pirma. Kasi pag yan may nilagay sa kaliwa, mahirapan yung owner. So tayo yung nagkakapera dyan, magpirma, mahirapan tayo. Anyway, may pera naman. So dito tayo sa kaliwa. So yan yung kwan talaga. Yan yung format. At yung font, mayroon din yan. Nasa pic yan, nakasulat, 40 mm yung height. At saka yung mga nakasulat dyan na subject, yung location, kung sino yung owner, saka yung PS, saka yung sheet number talaga. Nakasulat din yan. So, dito na side, sa right, yung mga signatory ng OBO. Pero doon lang yan na naka-plot sa first page sa architectural yan. So sa electrical wala na. Hindi na yun kailangan i-plot mo doon sa yung 20 by 30 na papel. Kasi ang sa atin nandun after ng architectural, structural, mayroon pang plumbing. So electrical tayo, purely electrical lang talaga ang i-draw natin sa ating papel. So hindi natin i-draw yung nandoon sa required na kailangan nandoon yung signatories ng OBO, mechanical, electrical, plumbing, etc. Nandoon sila lahat nakapangalan. Pero hindi natin kailangan yun. So ito lang sa atin. Yung nakasulat kanina, sabi ko na yung mga title, yung mga legend, symbol, layout, nandoon. Yun lang dapat. Ito yung sample ng lighting layout. So ito ay 100 square meter na sample natin. Dapat nakasulat talaga dyan kung anong area. Living area, kitchen, master. Lahat ng circuit home run mo, itong circuit home run, dapat hindi yan kung saan-saan lang nakatutok. Dapat nakatutok yan doon kung saan yung panel board mo. Kasi home run, ibig sabihin papunta yan doon sa panel board mo. Lalo na sa mga beginner magawa ng plano. Dapat itong mga circuit home run, tutok yung lahat doon sa panel board mo. Tapos yung mga switch mo, hindi na kailangan na i-connect mo pa kasi masyadong magulo. Masyadong magulo ang plan mo pag pati yung switch mo, lagyan mo pa ng
kagaya nito, D, ilagay pa na lang, symbol na lang na nandiyan yung switch D, E. Yung D at E na yung dalawang ilaw, diyan nakalagay ito at saka ito. So ibig sabihin, ang controls niyan ay nandiyan. So medyo para maaliwalas, para maganda tingnan. At hindi rin, mas maganda rin yung plano, hindi yung pagsabay-sabayin mo lahat. Nandito yung mga outlet, general purpose outlet mo, isulat mo rin. So medyo magulo. Pwede man, kaya lang magulo yung kuan mo, yung paggawa mo ng plano. Hindi maaliwalas. So dapat yung lighting outlet ng lahat para medyo maganda. Dati kasi pag ito na ilaw, lagyan mo yan ng araw na diyan papunta yung controls niya. So lagyan mo na lang ng legend. Yung C dito siya. So wala nang maraming mga naka-arrow. So ito na yung general purpose outlet sa yung mga air cons natin, konti lang naman. So ito na. May mga tayo. May mga legend din na inilagay symbol. Pag kitchen, yung mga gypsy ay nandiyan. Master bedroom, yung ECU niya, yung aircon. So dito pa rin yung panel board. Hindi na nakasulat kasi nakalagay na doon sa lighting layout nga. Nakita na natin na nandito yung pansya. Nakatutok yan lahat yan. So ganun lang. So pag may magtanong, pwede magtanong ha. So next na ilalagay natin sa drawing natin is yung load schedule. Ito na yung load schedule. Saan natin ito nakuha? Siyempre doon din sa drawing natin. So dito natin makikita kagad kasi ang main purpose natin is yung feeder size at saka yung circuit protection. So dito natin makikita yun. Ito pala yung total ng connected load natin. Ito yung total connected load natin based doon sa layout ng lightings at saka general purpose outlet natin. So umabot siya ng 67.3 amps. So ito lang, 11. Yung quantity niya, 11 doon sa circuit 1. Balikan natin yung circuit 1. 11. So assume lang natin na 18 volt amps yung or 18 watts. Kasi pag sa lighting layout, yung watts at saka yung amps, yung volt amps is pareha lang naman. Yung BE, magkaiba lang yan pag mga motor loads na talaga. So BE at saka watts, the same lang yan. So 11 times 18, so umabot ng 198. So divide to 30 volts natin. So ito na. So diretso na. Wire rope size, alam na natin yung ground, saka yung pipe wire size. At saka kailangan din sa design. Hindi pwede yung mag-design ka lang kasi kulang yung kita mo dyan. Kailangan marunong ka rin kaagad mag-estimate. Kagaya nung last week na sinabi ko, yung 100 square meter na 100 square meter na area, yung total floor area mo, basta residential o small commercial lang, ang mauubos niyan talaga na wire is itong 3.5 sa general lighting at saka general purpose outlet mo is 4 rolls lang talaga ang mauubos niyan. Pinakamalaki na yung 4 rolls. Based on my experience, based on my previous projects. Yan, hindi ko lang yan sinusulat pero yung nakikinig, medyo may kwan yun. Yung nakikinig lang, alam na nila kung ilang rolyo ang mauubos talaga ng ito, 100 square meter. Ilang rolls ng 3.5. Kasi itong sa mga aircon, bibilang naman natin kaagad yan. Kasi konti lang yung aircons, 2 wires lang yan. So kung 10 ka dito, 12, 15, ngayon 15 times 2, 30, 30. So kung dalawang aircon, so alam na natin mga 60 meters lang kailangan natin. So ang pinakamahirap talaga na estimate yung sa lighting at saka sa itong sa general purpose outlet natin. Kasi kung ganun, pwede naman, kuhan mo, meter by meter mo doon sa actual site talaga. Pero mahirap yun. Buti kung palagi na lang, kung 3-story building yun, o di ba? 3-story residential. So alam na natin, per 100 square meter, mayroon tayong 4 rolls na kuhan. 4 rolls na mauubos yan. So alam na natin kung up to what cost aabutin ng
isang 2-story o 3-story na building na kukontratahin mo from design to installation. So, ganun lang. Marami ka nang matututunan din. Kasi meron din ibang mga architect, nagbabayad din yan na magpa-estimate lang. Mga ganyan. Mga simple lang ito na estimate. Tanungin ka naman kung ilang tubo maubos mo yung 1/2 kasi basic yun, yung 1/2 PVC. 80% lang naman ng total floor area. 80% of that total floor area, yun din na maubos mo na pipe talaga. Aside doon sa service entrance, iba yun. Okay, balik tayo. Ito na. So, yan. Alam na natin yan. Umabot din ng 67.5. So, from that, 67.3 amps. So, sumubra ka na sa 14 mm square na wire. So, may transformer ka na nito. So, ito na yun yung competition based to sa kinopya ko na lang yung PEC. Ito yung sa PEC, guide ng PEC. Ganito yun, total 124 volt amps per square meter. So, umabot na ito 400. So, calculation lang. At saka Ohm's law. Calculation at Ohm's law lang talaga. Tapos makukuha mo na yung total volt amps na kailangan mo. I-add mo yung other loads. Based ito sa sample ng PEC. So, 2017. So, umabot ka ng 15,844 volt amps. So, divide Ohm's law, divide i-divide mo doon sa 2,000. I-divide mo doon sa 230 volts na service voltage mo, mayroon kang 71 from 68 kasi i-add mo yung highest connected load mo, yung highest rating ng amps mo. Yung highest mo dapat yun lang sa mga motor loads, hindi yun sa mga outlets na hindi siya motor loads. Kagaya ng aircon, o yun ang i-add mo. So, umabot siya ng 71.38 amps. So, by days, 71.38 amps. So, hanapin mo doon sa Philippine Electrical Code ang equivalent nito kung anong size ng wire ang gagamitin dito. Chapter 2 at Chapter 4. So, makita mo yun nga 30 mm square pala yung kailangan niya. So, kailangan din talaga na magbasa din tayo ng Philippine Electrical Code. Kasi hindi natin ito makikita. Hindi natin makikita kung ano ang equivalent na wire size. So, hindi ko na rin isusulat kung basta sinabi ko sa chapter 4 para at least kasi kung minsan after ng talk, after ng lecture, maghingi lang naman diretso ng kopya. So dapat mag-effort din, magbasa din at makinig. Kasi lalo na mamaya sa fault calculation, kung minsan ginakuan ko talaga na para hindi mag-asa ba na anyway may kopya man yan, hingin lang natin. No. Hindi ganyan kadali. Kinuhan ko talaga na dapat magtanong din kung saan nanggaling yan. Mamaya darating tayo doon. So dito na, determination of maximum current rating for the protective device. Yun na yung circuit breaker natin na kailangan sa protection. So 250% ng highest load natin, yung aircon, yun yung kuha natin, pinaka-highest load, 250 times 250. So umabot siya ng 90.94 amps. So as per Philippine Electrical Code na references, ito yung kailangan niya, 125 ampere trip, 2 volt to 40 volt MCCB. So, kung minsan medyo magkamali pa tayo dito. Kung minsan kasi inilagay natin MCB. Tapos tanungin ko bakit MCB? Ang sabi nila is main circuit breaker. So, wala namang main circuit breaker, MCCB. Kasi ang MCB, miniature circuit breaker. So, MCCB, molded case circuit breaker ang gagamitin natin na kuan. So, MCCB. So, punta tayo sa transformer capacity. Yun lang, yung total connected load mo times 2,230 yan, 230 na 2,000 plus 25 tama, 2,300 yung highest load mo times 25%, umabot siya ng 15.597. So kasi yung reference ko is yung double light, wala kasing 15 kBE ang double light, so diretso sila sa 25. So ang nilagay ko is use 25 kBE single phase
ilagay mo talaga single phase distribution transformer. Huwag mo lagay na single phase transformer kasi marami namang transformer, may distribution, may mga dry type transformer, maraming transformer. Ilagay mo single phase distribution transformer. Ilagay mo rin yung primary at saka yung secondary board. O ano yung protection niya, o will immerse self-cooled, mga ganun. So YEC, nilagay na lang din natin. So ganun lang, ohms law lang talaga. So dito, general notes, importante din po ito. Kasi kung minsan sa totoo lang, copy-paste na rin lahat, copy-paste. Kung minsan, doon natin nakukuha sa ibang design, i-3-piece yun. Nakasulat dito is 3-piece. So yung design natin is single-piece. Dapat basahin natin mabuti na hindi pala ito applicable na notes na ito. Dapat ilagay din natin na yung mga all-spare circuits should have a designated. Ilagay talaga natin kasi minsan nakalagay na spare pero wala namang tubo na nakaakyat doon sa kisame. So wala din. Ulit na naman tayo ng shipping. So masira na naman yung wall. Dapat pag spare, lagyan talaga ng tubo. Papunta palabas or papunta doon sa ceiling. So dapat i-prepare talaga kasi spare eh. Kasi pag sinabing spare, nandiyan siya dapat. Kasi pag spare tapos yung gulong natin, mayroon tayong spare pero wala naman palang hangin. So hindi yun spare. So ganyan, nakasulat talaga dapat. Tapos ano pang mga importante, kasi kung minsan ilagay din natin yung kuan talaga, yung ano yun, yung sa wires natin na alam natin yung pinakamababa na kuan na rating ng ampacity ng wire natin, yun yung sa 3.5, dapat minimum nakasulat din po yan para hindi tayo magkamali. So yung sa conductors natin, kailangan naka-stipulate din THCN or THW. Yun ang kailangan naka-kuan din yan. Nakasulat din sa specs para at least pag may problema, approve ng architect. So babalik tayo sa specifications. So para iwas tayo sa aberya sa mga kontrata natin. Yung specs talaga kailangan din mabasa. Pero minsan hindi na natin yan napapansin. Pero sa mga beginners dapat careful po tayo. Yung sa specifications tingnan natin mabuti. Lalo na dito, pag hindi ito nakasulat, pagdating sa actual, hindi nila sinusunod. So, pwede ka magkuhan. Ikaw na designer, pwede ka off ka dyan kasi nakasulat na. Pag inulit nila yung ni-revise nila without your knowledge na ikaw designer, so safe ka. So, importante din yung specs talaga. So, next, ito na yung single line diagram mo. Kailangan itong circuit 1, alam naman natin ito yun, pag sinabing circuit 1, balik tayo doon sa balik tayo doon sa dito sa schedule load. Ito yung circuit 1 mo, circuit 2, circuit 3. So yun na yung dapat sa single line diagram mo. So yun. Nakasulat doon, 20 amps sila. Pag sinabing space, so pag sinabing space, ibig sabihin, space talaga yun dapat doon. Walang breaker kasi space. So, yung spare mo doon nakasulat, lagyan mo talaga ng breaker kasi anytime pwede mo yan gamitin. So, yung symbol mo, yung ground, dapat naka-ground din po talaga yung panel natin. Saka naka-stipulate din po talaga yung main feeder natin dahil hanapin niya ng utility kung ano yung size of wire mo. Tapos yung kilowatt hour meter natin kasi kung minsan parang interchangeable pareha lang basta naka-circle M, yun na yun. Kasi minsan pag mga 25 kV na transformer na talaga yung ginagamit natin yung mga self-contained na, yung naka-rectangle na, nakapapasok niya sa rectangle. Pero kung mga sakit type lang, ganito lang, mga maliliit lang na mga load natin, sakit type lang yun, yung less than 100 amps. Pero pag sumubra na tayo, may malaki ng load, may 25 kV na transformer, usually ang ginagamit talaga natin is yung
may mga tinatawag na tayo na ano yun, self-contained na ng mga kilowatt hour meter. So ito dapat ang nakakuan sa single line diagram mo. Saka yung sa service entrance dito nakadrawing yung from utility. So para makita ng co-op na, pero pwede din naman na hindi, kasi ito concrete pole ito, through and through, for kasulat diyan 4.2 meters. Depende diyan kung saan naka-situated yung service entrance mo. Kasi sa peak, depende yun across national highway. Kailangan iba din yung height ng service entrance mo kasi across siya eh. May dadaan na mga national highway yan. So nandun din yung standards ng height ng service entrance mo. So ito, private, kuha na siya, 4.2 meters. So pataas-taas din. So naka-across din dito sa mga secondary road. Kasi kung lateral lang yun, mga 14 feet lang kung minsan, kasi yung service drop, kung ang poste mo hindi naman nag-cross sa highway, so at least 14 feet yung service entrance mo. Tapos yung service entrance naman, yung pedestal mo, may dalawang kanyan eh, may dalawang design. Yung isa 7 feet na concrete, at saka yung 7 feet is yung rigid metallic conduit na may GI ka, tapos naka pan ng 7 feet din o 14. So rigid metallic conduit yung ilagay mo doon. Pwede din. Pero ito, true and true ito. Pedestal talaga siya, concrete. So mas maganda ito, mas safe. So doon sa plan, nakalagay vicinity map. So ilagay mo rin yung vicinity map. Pero kung mahirapan ka, mayroon naman tayong longitude, latitude ngayon. Yun na lang ang kunin mo, alam na yun ang distribution engineer, hindi na kailangan i-map mo pa. Yung long lot na lang ibigay mo. Or isali mo yung nearest meter number ng existing doon na building. May metro man yung mga building dyan, kunin mo yung existing na metro at saka yung nearest pole, yun ang isubmit mo sa utility para malaman nila na nandyan yung site mo. Hindi mo na kailangan i-draw ito. Pwede din. Depende sa Meralco. Pero mostly dito sa Davao, hindi na masyado nire-require ito vicinity map kung saan yung mo. Yung metro mo na yan nila ng metro for approval. Longitude, latitude, at saka nearest meter at nearest pole number. Yun lang. Para hindi na lang hirapan mag-drawing. So, ito nahuli. Sa plan, ngayon, nire-require na talaga yung design analysis. Nire-require na talaga, di gaya ng dati na yun lang, tapos na. Pero ngayon, mayroon ng additional talaga na additional na requirement yung OBU. Yung voltage drop calculation, isa ito sa requirement ng design analysis at saka yung fault calculation. So, yung sa voltage drop, medyo madali lang kasi sa mga single phase, LIZ lang yan. Length of wire, maximum current, total connected load, yung I, at saka yung cable impedance. Yung sa page 190 po, page 942 natin, makikita natin yung impedance ng kable na gagamitin natin. So yun lang. Kailangan natin, makuha na natin yung voltage drop. Kaya nga nilagay ko LIZ, least voltage drop equals LIZ. Length times total connected load, yung current mo, maximum, at saka yung impedance mo. So alam mo na kung saan aabot yung voltage drop mo. Kung papasa ba ang service entrance mo, yung from service drop wire. Yung service drop wire kasi utility, yung service drop. Pagdating doon sa entrance cap, yun na yung service entrance natin. Hanggang yun, tatakbo yung service entrance natin. Ang tinatawag na service entrance is from the end of the service drop. Yun ang simula ng service entrance natin. Papunta yan doon sa the very first protective equipment natin, yung panel.
yung panel natin, panel board, kung ipasok mo diretso sa bahay. Pero kung minsan, malayo yung bahay mo, kaya may tinatawag tayo na double breaker. So doon pa lang sa pedestal mo, may protection ka na. Yung tinatawag natin na ECB, yung enclosed circuit breaker. Nag-iisa lang siya sa enclosure. So yun yung hanggang doon ang service entrance mo. Load side noon, wala na. Hindi na masyado nagpapakialam yung utility doon. Ang sa kanila lang, from service entrance up to the first protection. So yun yung service entrance. Kung saan yung protection mo naka-terminate yung feeder wire mo. So nakita natin, alam naman natin lahat na yung voltage drop dapat hindi lalagpas ng 3%. At sa total natin, kasali na yung the parties utilization equipment, hindi lagpas ng 5%. Pero sa Philippine Electrical Code, hindi naman talaga yan mandatory. Kasi minsan sa NEC, may 4% din sila, may 2% sila voltage drop, kaya paiba-iba. Kaya nga dito sa Philippine Electrical Code natin, medyo safe din kasi hindi rin nila nilagay doon sa mandatory. Doon na inilagay sa yung pwede rin, hindi. Yung tinatawag natin na, kasi tatlo yan eh. Tatlo yan, yung mandatory, yung gamitin, pero pwede rin, hindi. At saka yung isa na tinatawag natin na idea lang na pwede siya gamitin. Ito yung voltage drop na reference natin yung 3%. Pero hindi siya nakasulat na mandatory talaga. So yan yun base sa ating Philippine Electrical Code. So yun. Ito na yun. Yung wire natin is 30 mm². Nakita naman natin kanina. Yung impedance niya is 0.2. Base doon sa alternating current, reactance, and resistances natin. Nakasulat dito, diretso na lang tayo doon sa impedance niya. Pero actually, pwede din man gamitin yung R plus JXL. Pwede din. Pero ito, mas madali. Nakasulat doon sa 30 mm², yung impedance niya is 0.2. So, kasi yung distance na L, yung 20 meters, kailangan mo rin yun i-consider ang impedance niya based doon sa ohms per meter to the neutral niya na kasi nakasulat doon 305 meter per ohms neutral. So nakasulat doon sa guide natin sa impedance, reactance, and resistance natin sa alternating current. So 0.2 siya ang impedance at 85% power factor. So from the formula, yung LIZ, ito lang, 25 meters over 300 meters per ohms. So isa mo yan, lagyan mo ng mga values lahat at ng mga unit. Ang maiiwan dyan is B, yung volt talaga. So ito yung 2.34 volts yung voltage drop mo based doon sa 25 meters na length na tinakbo ng main feeder natin. So may 2.34 na voltage drop ka. Base doon sa formula natin na B equals I times L times Z. So kasi in percentage tayo, so percent voltage drop, so 2.34, 100 over 230 volts na service voltage. So mayroon lang tayong 1.02%, which is pass based sa requirement na 3%. So pass. So hindi na kailangan. Pero pag umabot yun ng 5%, so kailangan upgrade tayo ng main feeder. So konti lang siya. So pass. So i-add mo yung, para makuha mo yung pinaka-total na voltage drop, i-add mo yung remote utilization equipment. Doon na sa pinakamalayo. Dito sa sample natin yung circuit 8. Alam ko, kanito siguro, ito yung motor loads ito. Circuit 8. So yung wire niya, 3.5. Ganun pa rin ang formula. So, tika. Ganun pa rin ang formula. Kung gamitan nyo yan ng calculator, ang lalabas dyan is 0.77%, pero naging 0.78% kasi dapat dito hindi na ito 230. Kasi from panel board na tayo up to the last utilization equipment, so dapat yung voltahe natin, yung reference natin is yung 230 less 234. So hindi ko na lang inulit para at least kung nakikinig talaga, alam nila na hindi ito mali. Tama ito. Yung maghingi lang ng kopya, magulat na. Sabi na mali ito At least may twist din konti para hindi matulog. May nakikinig ba?
Actually, dapat ito 277 point. Paano lang ito, 277 point something para 0.78%. So, although mali lang itong nalagay dito, instead of 230 minus 234, so 0.78% tama siya. Pero pag isolve mo ito, ang lalabas dito is 0.77% lang. Kasi ito ang natin, hindi ko lang na-edit, pero 277, 227 lang ito dapat, 227.6, 0.64, 0.6 tama. So, kaya 0.78%. So, i-add mo na lang yan, yung ito at saka ito, yun yung total voltage drop natin. 2.34 plus 1.78, ito yung 4.12 volts. 3% ng 230, 3% ng 5% ng 230 is 11. So, malayo. So, pasado. So, hindi ko na lang nilagay na in percent para at least may gagawin din yung mag-design. Alam niya paano pa ito. Hindi natin masyado ini-spoon feed para at least nakikinig talaga. Ilang percent yan. So ito, ilang percent ito is 5% of, gano'n na lang, 5% of 230 volts na service voltage natin is 11 yata. So ang lumabas sa atin is 4.12. So pasado tayo. So yun. Madali lang yung voltage drop kasi madali lang din naman yung design, basic. Pero dito nagsisimula. Ito yung pinakamarami talaga sa OCBO. Itong mga ganito, mga 25 GB. Itong pinakamarami. So kung hindi mo masyado ito natutunan, sayang din. Doon tayo nagre-rely sa mga 3-phase, mga malalaki. Marami nang manggagaling doon. So, and then, konti lang din yun. So yung, gaya ng sinabi ko, dito yung thousands of applications. Ito yung mga basic lang talaga from 8.0 to 100 mm square na wire lang. Mga ganun, yun ang marami. So dito na tayo sa system fault calculation. Ito na yung require din talaga. Hindi mo pwede i-submit yung plan mo. Kahit 8.0 lang yung main feeder mo, 14 mm square lang yung feeder mo, hanapan ka talaga ng design analysis. Kasali na dito yung fault calculation. So kahit sabihin mo na madali lang, pero pag hindi pa talaga na-exercise, mahirapan ka rin. So, ito yung mga rason natin bakit kailangan natin yung calculation sa safety talaga. Safe talaga. Kasi, although, magbili ka ng mga protection, mga circuit breaker sa hardware, pag 40 less than 300 o 250, kasi nagsisimula yung mga triple na breaker, nagsisimula talaga yun sa 250 amps. O walang 250 amps, wala pa akong nakitang 250 ampere trip na breaker na two-pole. Triple talaga yan. Yung two-pole na breaker is nagsisimula yun sa, doon lang tayo sa basic, yung 15 hanggang 225. Mayroong two-pole yan. Pero mayroon ding 15 na triple hanggang 225 triple. Pero pag sinabi mong two-pole lang talaga, from 15 to 225, mayroong two-pole. Pero pag 250, wala nang two-pole. Triple na talaga yan. Kahit single phase pa yung load mo, pag 250 na yung protection na ilabas na compute mo, triple talaga yung gagamitin mo. So, yung gitna, wala na yun. Paano na lang yun? Diyan na lang yan kasi two-pole lang yung kailangan mo eh. So, 250 yung kailangan mo na breaker. Kaya kung mag-design ka, ginagamitan din talaga natin ng yung engineering value na hindi masyado mataas yung computation natin para swak yung design. Hindi lang bili lang tayo ng bili. Kailangan din talaga paano mo yung design. Kasi sa design, hindi pwede na puro na lang tayo tinatawag na yung future loads, mga ganun-ganun. Kaya palakyan natin, future loads. That's bullshit. Kung talaga yan. Mahirap yan. Kung may future loads ka, revise ka, gawa ka ng bagong linya. Pero pag puro ka naman lang palaki ng design para sa future loads, hindi yun. Mahirap yun. Hindi yun tama. Kailangan kung may future loads ka, kunti lang. Kasi pag future loads mo, layout ka ng bago. Yun ang pinaka-safe. Hindi yung gagamitin mo yung existing na para sa future loads. Hirap yun. Lalo na sa gasto. Kung minsan, matagal pa yung future loads mo. Dapat kung mag-design ka, yung tama lang. Kung may 20% ka na
20% ka na over sa design mo, mga ganun. Pero yung 50% over design ka, kawawa ang end user. So ito yung mga rason, protective device. Kasi pag hindi mo talaga na kuha yung tamang yung natin AIC values, yung kiloampere interrupting current natin, alam naman natin pag tumataas yung AIC value, tumataas din yung presyo. So kaya at saka pag hindi rin natin na ilagay sa tama yung mga protection natin, kaya bigla na lang doon nagkakaroon ng tinatawag natin na arc flash. So dapat bago sumabog, kailangan open na siya. Kaya tinatawag na interrupting current capacity. Bago yun sumabog, dapat makuha na yun anong tawag doon? Trabaho na niya na i-open na niya yung circuit kasi hindi na paabutin na puputok pa. Kasi yung talaga, yung design ng fault calculation, mayroon tayong mga considerations talaga, mga interrupting capacity at saka yung mga methods, yung mga procedure, paano. Kasi 3 uri lang naman yung sa akin lang marami din ng magagaling. Sa akin na mayroon din yung ohmic value, yung per unit value, saka yung point-to-point competition. Pero itong sa atin, mostly, kung saan ako nag-attend ng mga mostly talagang ginagamit na competition is yung per unit value. Mas madali. Mas concise. Yung ohmic value, point-to-point, medyo hindi ko pa rin nakita masyado na ginagamit ng mga designer. Per unit value talaga ang common. Kahit sa school, talaga, fault calculation per unit value. So, yun lang ang mahirap sa per unit value. Kasi unang-una, sa per unit value, ang unang-una, hindi naman per unit yung ibinibigay sa atin ng mga values. In ohms naman yun. So, paano natin yung i-convert into per unit value? Yun na naman talaga ang problema. Kahit ako, nahirapan ako dyan. Hindi kasi pwede na diretso na lang tayo mag-multiply, maglagay ng mga values. Hindi pare-pareho yung mga unit. Paano natin maipalabas na per unit yun? Kasi pag sinabing per unit, unitless yun. Dapat walang maiiwan na unit. Dapat cancel out lahat yun. Yun. Kaya may formula, yung mga MBE, over KB squared, over KB squared, mga ganun. Alam na niyo yan. Ang pag-implement na lang, ang pag-execute na lang sa mga baguhan, doon talaga nagka-litsi-litsi yung design. Kaya kung minsan, yun na, wala nang coordination yung design. Pumuputok na yung upstream, yung fault nandito sa downstream. Dapat coordinated. Kasi tama yung mga values na kino-compute natin. Malalaman man natin yan. Pababa ng pababa. Kung saan na lang nakarating yung mga values na lumalabas sa competition natin, ibig sabihin, maraming mali. Kaya nga, may tinatawag tayo na start it right and everything will be alright. So dito, kailangan din natin, kasi ito simple lang kailangan din natin ma-pinpoint talaga. Ito sample lang ito. Ma-point talaga natin kung saan yung mga fault point. Para at least, alam natin kung saan tayo magsisimula ng competition. Kasi ito, naka-series lang yung fault point niya. So, hindi natin kailangan gamitin yung ito lang naman. Isang panel lang tayo. Basic lang tayo eh. Mamaya na yan. Siguro next year, mayroon din tayong mga medyo mahirap. Ito, para sa mga beginner lang. Hindi natin kailangan yung mga Kirchhoff's law dito. Ohm's law lang tayo dito. Tapos na ito. Pero, kung gusto nyo pinakamadali na design, yung sa Philippine Electrical Code, 3 lines lang. Yung sa fault calculation, kuha na kaagad kung ilang kaik yung kailangan natin. Yan sa single phase, may sample doon sa Philippine Electrical Code. 3 lines lang. Short circuit, yung KBE rating mo, for example, 25 KBE, over doon sa service voltage mo. For example, lumabas 100. Tapos yung impedance ng transformer mo, sabihin mo 0.025 nandoon, 0.025 percent. Yun lang i-over mo. So may kaik values ka na, di ba? Fault ka. Tapos kung ikuan mo naman,
i-compute mo ng yung technical talaga, kaya nito, medyo may pagka-technical konti. Medyo mahirapan kopyahin ng mga architect. Kasi pag yun ang ipinapagamit at sana naman huwag i-allow yun ng ubo kasi wala na lahat, marunong na lahat sa country. Pero yun naman is infinite bus. Pero dapat talaga bago ka makakuan yung mga data, yung mga values, hingin mo talaga doon sa utility. Yun ang pinaka-correct. Ito sa atin ngayon, based on kuan lang talaga sa from utility, pinaka-safe daw na available short circuit is yung 150 MVA. Sa Meralco naman is 100 yata, 100 MVA yung available short circuit level nila na yung pinaka-safe. So ito sa akin, nagamit, assume ko na lang ito, available short circuit sa area nito is 150 MVA. So ito yung single line diagram para makita natin kung saan yung fault point. Kasi dito tayo magsisimula pag-solve ng, kasi require ito ngayon talaga kahit single phase siya. Ang single phase, automatic ito, hindi ito unsymmetrical, hindi ito symmetrical talaga. Pag single phase symmetrical, ibig sabihin balance. Walang single phase na unbalance. Pwera na lang kung iba-iba ang wire mo. Pero pag parehas ang wire, automatic balance. So, walang unbalance na single phase. Walang unbalance. Balance talaga yan. So, kaya iba ang competition. Sa nakikita kasi natin, puro tayo nandun nakapokus sa 3-piece. Mga 3-piece fault, single line to ground, double line to ground, line to line. Mga ganun. Mga 3-piece fault. Ito ngayon sa atin is single phase. Gusto ko lang ipaalala na symmetrical. Automatic ito, symmetrical. Kasi single phase. So, ito na yun. May F1, F2, F3 tayo. Yun ang mga point ng nandiyon na kasi dito sa upstream. Paano yun sa utility na yun. Ang sa atin kasi, from primary down to secondary ng transformer at saka sa main bus ng panel natin. Yun lang ang covered natin dito sa ating single line diagram. Sa taas niyan, utility na yan. So, ito na, yung utility fault duty. So, kagaya ni sinabi ko kanina, yung ginamit natin is 150 MVA. At 13.2 kV, dapat maliit ito na key. XR ratio 7. Yun yung from utility. Kinukuha natin ito sa utility talaga. Nagtatanong tayo. So, ito yung formula. Pag kunin muna natin yung impedances ng pan. Kasi pag wala ito, never tayo makaproceed. Kailangan talaga natin ito ng mga value. Ito talaga yung first step. Makuha natin yung resistance at reactance sa utility side. Ito lang naman yun, formula. So, basic ito. By using calculator, yung ES991, kasi yun yung may mga complex values. Dahil lang naman ang profession na may complex values na ginagamit. So kailangan alam din kasi natin, ito yung pinakakuan na dapat alam natin paggamit ng mga I operator, J operator, R plus GXL. Sa calculator, I yun eh. So ito na yun. So by competition, follow lang tayo sa formula. Ito yung formula natin. KB squared over MB, pagkuha natin sa impedance. Kasi ang value talaga nito, in ohms talaga dapat, in ohms. So, hindi pa yun ito. Kasi hindi mo pwede i-add yung values ng PU, yung into PU kasi ohms pa siya. Ibig sabihin, impedance pa siya. So, hindi pa ito yung gagamitan natin as kunin natin yung ating I prime, yung pinaka main natin na makukuha natin yung kaik value ng ating protection, ng ating breakers. So, may mga values na tayo. So, based on MBE, per unit value, ito yung MBE ng kwan, MBE base. Tayo lang naman talaga ang magkuhan nito, ang mag-assign. Pwede din MBE mo 20 MBE. Sa akin, ginagamit ko is 100 MBE. Yung KB, yung sa kuha natin 13.2 nakasulat naman 13.2. Dito mo yan itong mga values na ito basahin mo lang kung ano yung transformer na gagamitin mo.
nakasulat yan lahat doon. 230, 440, 380 o 13.2 yung primary niya. So data talaga kailangan kunin mo yung data ng transformer. Kopya-kopya lang naman yun doon. So kasi hindi mo yan yung data ng transformer, yung tinatawag natin na impedance ng transformer, nandoon man yan sa kanya. Nakasulat yan doon sa rating niya doon sa talaga sa body ng transformer. So kunin mo yung I-base. So I-base mo sa primary, yung MVA base mo is 100, yung TB mo sa transformer is 13.2. So mayroon kang I-base ngayon na sa primary side tayo, 757 amps. Ito yung sa primary side na value. Kasi kailangan kunin din natin yung sa secondary side. Kasi yung sa secondary side is nakalagay doon is 230.23 kV. So ito din yung value ito yung I-base natin doon sa secondary. Hindi pwede na ang sinusolve natin sa primary, ito 30 ang gagamitin natin na TV base natin. Dapat 13.2 kasi primary. So pinapakita ko lang na ito yung mga lumalabas na mga values. So gagamitin na natin yan dito ngayon. So sa transformer muna, doon tayo sa transformer. Kagaya ng single line diagram kanina, sa transformer primary, yung capacity natin is 25 kVA. So yun dapat. Start na yung kung gusto mag-inquire na kayo, nag-start na yung review. Sayang eh. Oh. Sige. Ito yung sa transformer, 13.2.23. So sa lahat nito sa transformer ito nakasulat. So values lang. I-plug in mo lang sa formulas. So may lumabas na impedance na 50 pu. So i-apply mo doon sa formula, pagkuha ng reactance at saka reactance at resistance, ito na 'yon. So sa transformer side pa 'yon. So ngayon pababa ka sa transformer primary, if 1 yung nakasulat doon, so automatic man yun. Basta sa utility, 1 angle 0 talaga siya. So ito na yung sa system nyo natin. Nakita, kanina nakasulat na, i-review natin. Itong 0.16429 ay yung reactance at resistance niya. So ito na yung isinulat natin dito. So I per unit sa port 1, mayroon tayong 1 angle 0. Mayroon tayong systems impedance na 0.18. Bakit naging 0.1885? Inakasulat dito 0.09428. Bakit dito ngayon is matanong nyo, ako na lang magsabi, bakit naging 1.18856 at plus G 1.3119 dito 0.09428 plus bakit iba dito? Kasi sa single phase na competition, line 1 and line 2 is balance, so times 2 talaga yan. So ito times 2 ito kaya naging ganito. So wag na kayong magtaka. Sinabi ko na lang. So doon lang sa mga baguhan na alam ko maraming magagaling dito. So kaya ito yung lumabas. So calculation lang. Calculator lang talaga. So sa interrupting ka, ito may lumabas na yung I-base, kaya gisolve natin yung I-base kanina kasi gagamitin talaga natin yun. Hindi yun, sinolve natin na hindi natin yun. Gagamitin talaga natin yun dito. Ito na yun siya, yung I-base. Times mo doon sa lumabas na ito. Yung per unit value na complex, na naka-rectangular siya. So, ito na yun. Lumabas siya, times yun na yun. Mayroon kang 803.5. In terms of rectangular, so it convert mo ito polar, ito siya 5681.95. So ito na yun yung fault current mo. Pero yung interrupting capacity kasi dapat safe ka, aabot yun ng hanggang 160%. So dapat i-multiply mo ng 160% based on yun na nga, may EPR tayo doon na yun yung multiplier natin para sa safe factor, yung 1.6 so, or 160%. Kaya umabot siya ng 9.091 o 9091 amps. So say 10 kaik. So 10 kaik lang dapat yung bilhin natin na breaker. Kasi nagsosolve tayo ng voltage drop, naghahanap tayo ng kung anong size ng wire. Nagsosolve tayo ng fault calculation, naghahanap tayo ng exact kaik rating. Yun lang yun.
So parehas na lang, transformer sa main bus, parehas lang yun sila. Ang procedure talaga. Kaya lang yung pagkuan na lang pag dito pag labas niya dito naka per unit back. Paano siya naging per unit dito? Ohms naman, 'di ba? Sabi ko sa inyo, ohms naman. So kung may magtanong noon, i-count ko na lang para madali tayo. Pero dapat itong ohms value, i-convert mo talaga ito sa per unit value. So ito na, sinulat ko na. Yung impedance natin na in ohms value, paano natin yan ma-convert into per unit value? Ito na 'yon. Kaya makita nyo bakit nag-iba-iba yung mga values kasi kinonvert na natin yung impedance in ohms and impedance in PU. Ito yung kung paano naging ganito. Ito paano naging ganito, mga ganon. Kasi hindi ito pwede kung magkuha ka na ng per unit value, unit list, hindi ito pwede na gagamitin. Dito, ito na yung gagamitin natin. Kasi unit list na ito eh. Ito may ohms pa. So, para mas madali, kasi tatlong itali mo, utility, transformer, at saka cable 1. Tatlo lang naman. Wala ka ng ibang fault point. Yung from utility sa transformer secondary at saka yung cable 1 mo doon sa main bus. So, tatlo lang sila. So, yung cable 1 mo, may size siya, mayroon siya, may resistance, mayroon. Itong utility mo, wala eh. Diretso na yan kasi utility yan. Yung value niya automatic din i-convert mo na yun into per unit. Sa transformer naman, binasa mo lang lahat yun doon yung mga kanya, wala namang length, wala namang yung mga reactance niya, wala naman. So nag-solve tayo based doon sa nameplate niya. So ito yung lumabas. So pag masundan niyo lang yan. So ito na yung kabuuan ng plan na pasok na lahat. Yung kanina isa-isa, ito na yung voltage drop, ito na yung ito na yung schedule of loads. Dapat mapasok diyan lahat at ito yung sheet number 2, nandoon yung single line diagram. Dapat mapasok mo 'yun. Tatlong kan pala ito eh. Tatlong sheet may 3 sheets na na design ng plan mo. Ito yung sinasabi ko kanina na diretso din, 10 kahit din ang lumabas, the same tayo ng transformer. Lumabas is 8 point something. So 10 kahit pa rin. Ito yung 3 lines lang, tapos na ang competition. Pero mas maganda yung hindi ka assume na infinite bus. Mas maganda gamitin na talaga natin yung complex numbers para hindi tayo masulot ng mga architect. So at saka nandito na 'yon, yung talaga, yung mga impedance values na nakapaloob sa plan natin. Dapat mapasok siya lahat. So, yun na. And then